meron tayong kahinaan, no? Lahat tayo meron kapalpakan, meron kalakasan, no? At sana hindi maging hadlang kung ano mang kahinaan meron tayo o kahit na handicap, no? Kahapon, ang kwento ay isang bulag, no? Huwag natin hayaan yung pagkabulag o kung ano man meron tayong kahinaan, no? Depekto, akala natin depekto, ito ay pag nilagay natin sa kamay ng Panginoon Diyos, ito ay tutulong sa atin na makalaya tayo. Hindi sa depekto, ito ay ginawa ng Diyos sa atin, kung ano meron yan, para tulungan tayo, magtiwala tayo. Example nga, si Sakeo, no, isang pandak. No? Pero hindi naman naging handang yung pandak sa paghahanap kay Jesus. Hindi siya naging hadlang. Gumawa siya ng paraan para makita si Jesus. No? In his excitement, nagbawa siya ng paraan, napakaraming tao, napakapal ng tao, ginawa niya, umakyat siya sa puno. He humbly looked ridiculous. Isang, wealthy tax collector. No? He was somebody. Pero he did not mind looking foolish, umakyat sa puno para makita si Jesus. At once, nung nagtagpo na, nakita sila, no? Nakita ni Jesus agad si Sakeo. Sabi niya, Sakeo, come down quickly. I will dine in your house. No? Nakita siya ni Jesus. No? Para sa mga naghahanap, no? Seek and you will find. Ito nga ang nangyari. No? At pag naghanap tayo at tunay naghanap at natagpuan natin si Jesus, once this encounter happens, it will change us. We will no longer be the same person. No? Ang tunay na encounter changes us. So we become better followers. Katulad ng kanta natin kahapon, remember the famous song, Day by day, oh dear Lord, three things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly. No? We will change and become a better follower. So day by day, make this be our prayer, to see you, to love you, and to follow you better. We thank God for this Tuesday once again in honor of our patron, Saint Anthony. May we truly be able to be better persons today. Seeking you, following you, changing us every day for your greater glory.